Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Mr. Rigoberto Tiglao and I believe ito publish ito sa Manila Times sa kanyang column. Title niya is Dumbest Impeachment Try Ends in a Whisper. So, tungkol ito sa ginawang impeachment complaint na in-endorse ng Kamara sa Senado. Dumb. Sinerge ko ang meaning ng dumb is lacking in intelligence. Hindi pinag-isipan masyado. Stupido. Ends in a whimper. Ang whimper parang mahinang iyak. Parang it's a sign of fear or desperation. Umiiyak. So, sabi ni Mr. Tiglao, out of the 8 impeachment attempts against high officials in our history, the Marcos Romualdez plot against Vice President Sara Duterte is the dumbest. Pinaka-stupido. Pinaka-kulang ng pag-iisip. Dumb. It was also extremely costly, both in terms of the finances they mobilize and its political cost for the two, Marcos Romualdez. Okay. Financial resources mobilized. Ito haka-haka lang ito, wala pa namang prueba. Sa araw daw na yun, mga post lang ito nababasa ko. Halos 32 billion pesos ang na-release. Again, these are allegation. Haka-haka lang. May mga pondo daw na naibigay sa mga pumirma. Walang katotohanan, walang prueba. Kaya sabi ni Mr. Tiglao, financial resources they mobilize. Okay. It is dead in the water with the Senate adjourning starting June 2, 4 months before the midterm election in May, and mere 4 weeks before a new 28th Congress. So, to summarize itong article ni Mr. Tiglao, yung si House Secretary General Velasco, very excited na isubmit ang articles of impeachment sa Senado. So, ayun, in a convoy escorted by 4 police motorcycles, House Secretary Velasco rushed through the thick traffic to the Senate to the other side of Manila to deliver the articles of impeachment signed by 215 congressmen. While most media reported that the Senate had formally received the impeachment complaint, as ABS-CBN claimed, which made news internationally, it did not. Ito bantog yung Senate Secretary General. Bantog explained that his receipt of the complaint was merely ministerial and he had to do staff work before he submits it to the Senate President, the Senate Representative. So, ganito, I think 4:59 ng hapon na-receive ng Senate Secretary General. Ayun. Ongoing ang session ng Senado. Ang expectation ng House, aksyonan kaagad. Dalhin kaagad doon sa plenary para talakayin na at para mabuo na ang impeachment court. Ganon ang expectation ng mga kongresista. Hindi ganon ang nangyari. Ang Senate Secretary General, staff work, pinag-aralan pa, binusisi ang mga pirma kung totoo ba. Tapos ito namang House Secretary General, si Mr. Velasco, nilelekturan niya ang Senate Secretary General na parang inaapura.
Hindi rin nagpatinag ang Senate Secretary General. Wala lang. Tinuloy lang niya. Hindi niya dinala sa plenary session. Okay. So, habang namamalakpak, habang natutuwa, habang nagbubunyi na ang mga kongresista, lalo na yung Makabayan Black, Akbayan, yung mga nag-file ba ng wala na, nagpatuwan-tuwa na sila dahil dinala na doon sa Senado, ibang pangyayari. Pagdating ng mga bandang alas 7, wala na. Senator Villanueva, nag-motion na siya for the session to be adjourned. Okay? That was February 5. Tapos, ang next session, June 2 na. And then, approve. Session adjourn. Wala na. So, anong nangyari sa impeachment complaint? Sabi ni Mr. Tiglaw sa kanyang parang itinapon sa basurahan. Kaya, sabi niya, the dumbest. Dumbest. Mahirap i-pronounce. Pinaka-stupido na lang, pinaka-kulang ng pag-iisip. Ngayon, gusto ng mga kongresista, aksyonan kaagad ng mga senador. Yung mga young guns, nagre-reklamo na. Bakit hindi nyo ibuo ang impeachment court? Sabi naman ni Senator Escudero, wag nyo kaming apurahin. Bakit nyo pinatulog ang impeachment complaint ng halos 2 months? Yun nga, yung pinaka-dumb, yung kulang sa kung noon pa sana, ipinasa, di ngayon, baka ongoing na ang impeachment trial ngayon. Bakit hinintay pa nila ng February 5? Diba? Very dumb o foolish o Anyway, yan po ang nangyari. Ito, opinion lang ito, sinishare ko lang sa inyo na itong opinion sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglaw. 8 na pala ang impeachment na nangyari sa bansa. 2 lang ang alam ko, corona at saka ERAP lang. Hindi ko na alam yung nauna. So far, ito nasaksihan natin, according to Mr. Tiglaw, ang pinaka-dumb. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Namomonetize po tayo dahil sa inyo. Ang ating income, itinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Nagpapatayo tayo o tumutulong tayo sa pagpatayo ng kanilang bahay. Namimigay tayo ng libreng yero o pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay or makapagpatayo sila ng bagong bahay. Namimigay tayo ng livelihood assistance, lakatan seedlings, libre, abono, lahat ng mga inputs, tinuturoan sila para makatayo sa sariling paa itong Talaandig Tribe. Salamat sa inyong tulong.